Ayong adlaw sa atong tanan, mga kaigsunan, kumusta ba matagusa? Kumusta ang atong mga simbanay, ang atong mga panagtigom sa mga panimalay? Amen. Na lipay bata, no? Nga nagkatigom na pud ta karon og sa matag Domingo, no? Nga makakita ta sa atong mahimamat pud nato ang atong mga kaubanan. Amen ba, mga kaigsunan? No, ako mong gi-encourage nga sa matag Domingo nga magtapok ta sa atong mga barangay or sa atong mga balay. Muna gitawag nato ang simbanay o simbanay kay kauban at no simba ta uban sa atong banay. No, di na ta kinahanglan ato ning gihimo kay di na ta kinahanglan mo adto og layo, no? Di na ta maglisod sa pamasahe, pwede pa gani nga magchinilas ra ta nakapambalay. No, kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon kung dunay duha o tulo nga nagkatigom ang iyang presensya naa sa ilang taliwala. Regardless og naa ka sa simbahan, no, naa ka sa balay, naa ka sa imong umma, no, ang importante diri igsoon is kitagaan at dakong pagtagad, dakong respeto ang pulong sa Ginoo. Amen. So I believe no og akong gideklara matag balay nga gitiguman karon akong ginaampo o gideklara ang panalangin sa Ginoo ana nga panimalay, no, mga pamilya nga naa matag individual nga naa igsoon dili aksidente nga naapil kan ini kay ang Ginoo na ay tumong sa imong kinabuhi. Na siya plano o gusto niya nga mahitabo kana karon nga tuig na ay mga dakong mga milagro nga ipasinati si Lord sa inyong mga kinabuhi. Praise God, atong pakpakan ng Ginoo ana mga igsoon. So nilipay ko no nga sa nagsugod tan ini 2024 ug di ko masayop no November 2024 among gisugdan ang nagkalain-laing mga simbanay ug mga kaigsunan karon sobra na sa napulo na natay duha ka opening. Praise God sa Sinangguyan ug sa Kalaw-Kalaw. Ang Ginoo mo'y nagaabli niini ngano man gusto niya nga ang tanan makadungog sa pulong no sa iyang gugma sa iyang grasya. Busa ikaw nga nakadungog na minaw karon no uban sa atong mga kaubanan no ini mo tapad niya siya nga invite ta no silingan mga kaparintihan, mga amigo, mga higala, no mga classmate, mga kauban sa trabaho ngano man wala imposible sa Ginoo. Ang iyang pulong nga iyang ihatag kanato matag simana no mo'y mohatag sa atong kinabuhi. Praise God niya. Every Sunday per Sunday mga igsoon, diha ta nagatigom sa power drive. No, ubay-ubay na no, moabot na tag 80, 100, no, mulapas pag 100 usahay, no, kung matapok gyud tanan every per Sunday. Kung nagtinguha mi no by the end of this year, no, naatay average of 150 ka mga tao nga nag-aapil sa mga nagkalain-laing simbanay. Praise God, ingay mo dapat isa ka niini. No, ang Ginoo nagdala sa imuha ani nga dapit. Amen. Pag-ampo ta no, alang sa atong pagsugod sa maong pulong sa Ginoo. Ginoong Hesus, salamat kayo. Ang imong pulong karon mo'y maghatag kanamog kinabuhi. Lord, dili aksidente nga imong gitigom karon. Lord, sa mga nagkalain-laing mga lugar, Lord, sa lain-laing mga panimalay. Lord, wala ka na limitahan sa dapit. Lord, wa ka na limitahan, Lord God, sa mga tao. Apan ang imong pulong nagaingon nga kung dunay duha o tulo nga nagkatigom, Lord God, naghalad kanimo, nagsimba kanimo, nagdaig kanimo, ang imong presensya mingkunsad, Lord, og imong ipabati ngadto kanila. Father, naay mga lain-lain nga mga dapit Ginoong Dios. Akong ginadeklara imong presensya maghatag og milagro, maghatag kaayuhan. Lord God, wala ko kabalog unsay ilang mga gidala, mga kabugaton, mga problema o Dios sa ilang pag-anhi. Apan Lord, may anhi ka aron sa pagsulbad, aron Lord God sa pagtagbo, aron sa pag-ayo, aron sa paghatag og kinabuhi ngadto sa matag usa kanamo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Pasidunggan kanamo, gamita ko nga imong mamumulong. Lord God, aron sa pagpaambit sa imong pulong, kauban imong balaang espiritu nga magadihog, Lord God. Lord, sa pulong nga amo ang pag-aambitan karon. Lord, ikaw ang mahimaya. Tuboy ka namo, Dios, sa ngalan ni Jesus.
Amen ug amen. First Chronicles chapter 10. Sa verse 15, sa verse 6, gigon siya diha, no? Basahon ako tanan ha, gikan sa verse 1. Now the Philistines attacked Israel, and the men of Israel fled before them. Many were slaughtered on the slopes of Mount Gilboa. The Philistines closed in on Saul and his sons, and they killed 3 of his sons. Apil si Jonathan dito. The fighting grew very fierce around Saul, and the Philistine archers caught up with him and wounded him. Saul groaned to his armor bearers. Listen to this. Nag-agulo siya kay he was heavily wounded. Ingon siya nga, patya ko, no? Take your sword and kill me before these pagan Philistines come to taunt me and torture me. Ikaw na lang mo patay sa kuha, kaysa kaning mga tawhanan ni ang makapatay sa kuha. But his armor bearer was afraid and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. Suicide. When his armor bearer realized that Saul was dead, he fell on his own sword too. Second, suicide. So Saul and his 3 sons died there together, bringing his dynasty to an end. You see that? If you are in a wrong environment, ang isa nga sintomas ana, collapse ang imuhang leadership. Imuhang armor bearer, ang iyang, pansin ninyo, even ang iyang armor bearer, dili mo to sa yaha. Dili mo sa, king baya siya. Anything that he will, now, unsay iyang isulti is not a suggestion, but it is a command. Do it! Pero wala gibuhat sa iyang armor bearer. Kasi ang influence ni Saul, over time, naguba. Muna sa to ang mga leaders, no, if we consistently stay on a wrong environment, dili mao nga mga tao, no? 1 Corinthians 15:33 unsay gingon diha? Bad company corrupts good character. Bisag unsa ang imong values, bisag unsa ang imong panindigan sa kinabuhi, bisag unsa imong mga principles, you are a man of vision, akay mga dreams sa imong life. If you consistently go with people who doesn't have values, wa sila'y mga prinsipyo, wa sila'y mga paglantaw, wa gani sila'y mga tinguha sa presensya sa Ginoo, sultihan ta ka, you will collapse. You will find yourself lost again. Nga naman, tanawa si Saul. Gi-anoint siya sa Ginoo. Now, sa 1 Kings, he was anointed by God to be the king of Israel. Ang leadership niya, grabe og influence. He was the first, imagine ni mo na, dako kayo na nga significant nga impact sa entire Israel. Pero tungod, no, kay di siya maminaw kang Samuel, no, naay panahon gi-instrukan siya ni Samuel, hulata ko diha. Hulata ko. Wa siya kahulat, unsay giyang gibuhat? Siya mo'y naghalad. No? Hindi mo tapat, GBB. No? Grabbing buot-buot. No? Leader na bitaw ko. Hindi na ako kinahanglan og, no? I don't have to inquire God. Wow! Sana all. Collapse leadership. If you will look at the story in Luke chapter 15, katong anak ba nga naglatagaw? Di ba he came from a very well-off family? Di ba well-off sila nga family? Prominent sila nga mga
Grabe, yutaan sila. No? Daghan silang kabtangan. Dato sila nga pamilya. Pero because of a wrong environment that leads to wrong decisions sa iyang kinabuhi. Unsay nitabo? Ang tanan nga bahandi og panalangin nga iyahang nadawat nahanaw ra ug wala gani niya ma-enjoy fully sa iyahang kinabuhi. Mo ni mga igsoon ang bantayan nato. No, tapi kay mong tapad. Mga leaders, bantayan nato. Asa man ta kanunay? Panahon sa Saturday sa gabi, asa man ka? No. Manguntahan ako sa inyo ha. Unsa ka significant sa inyo ha ang leadership night? Lord, unta, dili ka sa leadership night mo abot. Kay murag maora gid ni dala. Dili man hinoon. No? Manuktok ta ba? Unsay value sa imuha sa environment sa Ginoo? How do you value the presence of God? How do you value His call sa imong life? Kay si Saul, mo na ang naitabo sa iya ha. Shattered yun. Imagine ninyo na, verse 6. Bringing his dynasty to an end. Kung tanaw ninyo ang genealogy sa iyahang family, wala na inisunod sa royalty. Ang nalay isa nabilin, katong pungkol, no? Anak ni, if I'm not mistaken, anak ni Jonathan, pag umangko niya. Pero wala na. Di man pod kalid kay ungkol man sad. No? Unya gidala lang ni David siya nga napabay nabilin sa generation ni Saul sa iyahang family. Kato na lang isa. Because collapse gyud ang iyang dynasty. A person who is in a wrong environment has no influence. You are just as common as the people in the wrong environment. Ako na to. Ang tao nga naa sa mali nga pundok. Now, I'm not saying this is not the literal pundok ha. Na basig maingon, basig makay nga kulto na ni, mura ni pundok na insakto dili. Una ka sa dili maayong environment, let me tell you, wala kay power, wala kay influence, wala kay impact. Nga naman, kana mga tao diha, di na mutuo. Mutuo ra maghisgot ka og binuang. Pero magtuo, no? Tanawa si Lot. Look at Lot. When he started to detach himself from his, unsa ni, uncle? No? Kay hapsay na yung kinabuhi. Maayo na iyahang, no? Maayo na ang daghan sa iyang negosyo, daghan na siya mga bahandi, no? Makadesisyon na siya siyang kaugalingon. He started to detach himself from Abraham. And then iyang gipili ang mas nindot pagyud, no? Ang syudad, no? Daghan tanan. Sa panahon nga mianha ang anghel aron sa pagsunog sa Sodom and Gomorrah. Grabe niyang pangabig. Huy, uban mo kay sunugon ni. Karong gabi mo ani ang anghel nga mosunog aning syudada ni. Pwede uban mo sa kuha. Unsig ingon sa mga tao, nakabasa mo na? No, sa Genesis, ingon ang mga tao nga bot-bot ni Lot. Nga naman, ang iyang life was no longer a life of influence. Nga naman, parehas ra sila. Mainom sila, mainom pod siya. No? City life sila, city life pod siya. No? There's no difference. Nga naman, wrong environment. Na matapad. Musta yung environment, Ikson? Ha?
Pickleball environment. Luke chapter 15, ang maong igsoon nga sayang kayo. Mga igsoon, this is not a time now to waste. We've been preaching this since the time of my grandfather. No, akong lolo manggani, sabi ninyo, ibaligya nila ang 24 hektaryas. Kaya nagtuo sila nga sa ilang panahon, mubalik na si Jesus. Grabe nga mga sacrifices ba? No? Katong mga panahon na to, 1968, 1970s, na ba mo na? Wa pa pugko na. No? Wa pata na mga panahon na, pero ang kadasig nila sa pagpursigi, sa pagpangalagad sa Ginoo, hantod sa iyang kamatayon. Baligya ang mga bandi. Kaya kung sayang nga ba? Dato na ang tataron. No? Nakadungog pa dyan ko nga sa ako ang tato ipangalan tong nabili niya hektarya. Half hectare. Pero wag tayo matiti. Bisag yutas kaang. Mga igsoon, how much more? My point is, how much more karon? Mas duol ta karon kaysa sa ilang panahon. There is no time to waste. Inay man tapad. No time to waste. No? Wrong environment, wrong influence. Walay power. Number 2, symptoms. Is kanang sa verse 9. Verse 9, the next day, when the Philistines went out to strip the dead, grabe, sigurado ang ipang siguro nila nga patay tanan, they found the bodies of Saul and his sons on Mount Gilboa. Si Saul, no, segue gamay before na ko padayon nun. Ang iyahang half of his life was spent on attempting to kill David. Half of his life sa iyahang kingdom na spend sa sige laggukod kay David. Kay grabe ang silos kay David. Kasi taon-taon siya naghari, pero actually short time lang kaayo nga nakig-uban ang Lord sa ang presence ni Lord, ang environment ni Lord sa iya tungod sa iyahang disobedience. Verse 9 ang sagibutan diri, so they stripped off Saul's armor, cut off his head. Kangilngig. Then they proclaimed the good news of Saul's death before their idols and to the people throughout the Philistia. Grabe, no? Kana nagsugod kag insakto ba? Nagsugod kag maayo. Grabe ni mong paninuod sa Ginoo. Unya, at the middle, na-offend lang ka. Nagisultian ka, di ka gwapo o di ka gwapa. Na-offend lang ka kay wala siya ni apil og sell nimo. Nalain lang ka, na-discourage lang ka. Nahutdan lang kag kwarta, ni-give up ka sa Ginoo. Nya mo ray hinungdan nga ma-disqualify ang imong life. Sayang kayo, no? Isayangan ba mo? Or okay ra mo diya? Okay ra mo diya? Okay ra mo sa inyong environment? I'm challenging you today. If God is speaking to you, signa mo yung mga secretly done or mga environment. Usaya gina ninyo sa Ginoo. Kay basig kunyang gabi, maabot siya ba? Ang ato pag adto sa langit, dili man no, panghadlok nga, la, di ka mo adto sa langit. No? We settle our hearts before the Lord. Kay we may lead people. Gabi, kinsay na sa prayer gabi. Hindot kayo, no? Power kayo. Pastor Jorge Catano,
one of Pastor Cesar Castellanos primary. Siya may nag-share sa prayer kagabi. Hallelujah. Discipline will take you to a right environment. Pag nakay disiplina sa imong kaugalingon, sa imuhang pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa imong prayer, kani bitang pag-anhin nato every leadership night. Simple raman kayo, isettle nimo sa imuhang self nga pag Sabado gani wala na ilaing schedule kundi ang akong schedule diha sa Ginoo. Ano lang ka simple. Di na ka mag-struggle. Hala na'y birthday karon. Hala na'y bunyag karon. Hala na'y kasal karon. Hala, no? Di na ka mag-struggle. Asa may akong apilan ani? Leadership night or lechon? Hello? Di na ka mag-struggle. Nga naman, imuha ng gi-covenant sa Ginoo. Nga ang tanang importante nga lakaw nga para sa Dios, para mainsakto akong environment, maunay akong priority. Are you with me? No? So, dili na ka magsigig. Huna-huna pa ba? Hallelujah. Ang ikaduha nga symptoms diya, nga ako ang kanisa atong gibasa, kanang word nga shame. A person who is in the wrong environment is ashamed. Shame. Kaulaw ba? No? Kaulaw, no? Si Saul nahimong kaulawan sa tibok Israel. I-offer pagani siya sa idols. Grabe no, wa na'y ulo. He was stripped off. He was cut off. His head was cut off. Grabe nga kaulaw. Nga naman, dili mao ang iyahang environment. Imbes nga siya ang nagdala sa confidence sa tibok Israel, he was the one who leads with power. One word of a king becomes a law sa tibuok nasod. Would you agree with me? Pag musulti ang hari, mahimo na siyang balaod sa tibuok nasod. Pero diri nga panahon, ultimo ang iyang armor bearer, di mo tuon niya. Di ko sir, oy. No? Ambot lang kung sa unsa nga kuan, basig makonsensya siya or pero the fact nga wala na nahimong kaulawan. So, mga leaders, let's check. No, muna tingala ka ang mga tao na kanang mo detach. Maulaw sila balik. Because the enemy will always inflict guilt, condemnation, shame. Ayaw na dito No? Pag musulod ka, tanawong kanila. Grabe nga mga no? Kanang mag-overthink ang mga tao, no? Nga ma-detach, mag-overthink na sila. Ay, ikaw rin tanawon dito. Artista ka? Hello, are you with me? Nice shame. If you are in a wrong environment, nice shame. You become guilty, no? Di na kaganahan, pag mubasa kag Bible, murag sigil nagpamadlong sa imuha, no? Pag moampo ka, murag makonsensya ka pirmi, no? Pag musulod ka og simbahan, murag kag masunog, no? Kaya ang kaway nag-inflict siya sa imuhang life. Mo man ni, no? Si Saul, grabe ang iyahang insecurities sa iyahang life, sa iyang leadership. He was so insecure. Wala pa gani naghari si David. No? David, he was still busy shepherding his sheep. No? Pero sa dihang nakapatay si David kang Goliath, he started to envy. No? Anay mga dili maayong pagbati.
sa iyahang leadership, mga igsoon. Tapi kay mong tapad. Wrong environment. Number 3 is unfaithful or unfaithfulness. Symptoms na ay unfaithfulness. Walay commitment. Ang tao nga naa sa wrong environment, walay commitment. Muuo ra na sa imong atubangan, pero di na makitaan. Bisag anino, wa kay makita. Hello? Mayra kay na sa atubangan o istorya. No? Pero sa likod, ana, daghan kay nag mga issues, daghan kay mga arguments sa iyang una-una. No? And that's a symptom of unfaithfulness. Walay commitment. No? Kung mo-appeal, bakang-bakang ba? Fill in the blanks. Na karon, sunod, wala na sad. Ana, unfaithful man. Now, para sa mga minyo, kinsa may mga minyo diri? Kuya Jay, ikaw, kani grabe nig testimony, oh. Magamit na ko inyong testimony, pirmi ba? Pwede na ko i-share gamay? Kira? Kani silang duha. Magtiayo no, mga artista ka na. Kuya Jay o si Ate Ken. Unsa to nga year? 2015. Kato ni anhi mo dere? 2015. Nagbulag na ni sila. Si Kuya Jay na ni uyab. Si Ate Ken na po ni uyab. Ay, wala di ay. Sorry. Dili mao akong... Sorry. Nagdungag di. Sorry ah. Kuya Jay di ay. Nanay. Yan ilan sila sa church. Kay gihangyo sila sa isa sa ato mga leaders nga before mo magbulag, pwede mag-istorya sa takadali. Kay they are already decided. No? Kay because of unfaithfulness. Kay di ba, di makaganahan yun makig uban sa taong pirmi ka magduda. No? Bisag nagtulog ka. No? Gikadudahan ni mo imong kauban. So, grabe ang ilang testimony. Up until now, sweeter as the days go by. Woo! Kiss the way, kiss. Nagko na kayo lang mga anak. Praise God kayo, no? Ma-amaze ka sa gibuhat sa Ginoo. Kasi na-restore ang faithfulness. Kasi ganahan ka makig-uban sa tao nga faithful. Di ka maguna-una ba? Muadto sa trabaho. So kayo, kauban ka ron, no? No? Tanan na lang, pati igsuon nga no? Kita lang nimo, nag-istorya sila sa imo. Duda na ka. Paglain po kayo, eh. No? Faithfulness. Mga igsoon, the Lord is looking, no? Asa na siya? Katong sa Samaritan woman. In Mark, God is searching for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Meaning to say, God is desiring people who will come into His environment aron build up ang faithfulness. God is looking for faithful people. Mga leaders, kumusta man ta? Kumusta na yung tapa daw? Ha? Nganong galid man ta? Kana nakapangutan na ba ta na? Nganong ga-disciple man tagtao? No? Nganong ga-appeal man tag life class or school of leaders 1? Kay apil-apil lang? If that's the case, I think undangon nimo. Nganong ga-appeal man tag leadership night? Kay i-check ang attendance para kumpleto ang attendance inipangita. Network ni. Inana?
You will miss the right environment. You will miss to experience the power of God sa imong life kung inana ang ato ang intention nga ganita. God is looking for true worshipers, faithful people, committed, willing, all out, 100%. Tanan para kay Lord. Another symptoms, mga ison, failure. Ako lang siyang take out na word. Pero mabasa ninyo na, he failed to obey the Lord's command. It's not just, ang failure sa tao nga nasa wrong environment, it's not just obedience. Unconsciously, you will see yourself a failure in different aspects sa imong kinabuhi. And then you will wake up one day, mag-recover na ka. I'm lost. Asa naman ko? I cannot find myself. Wow. No? Ang uban ga astronaut, no? Hindi na makita, sinzon na lang. No? Sag-asa, no? Kuya kay ba? Murag dako kay kaso. Nya, no? Believe you kay kuana ba? Dagan nga mga inana lagi. Nya kana bitang mo kalit og hawa sa imong kuan. Bisag sa sentro di mo makitaan. No? Sing makitaan siguro. As Kuya Jetro. Believe you kuana ba? Ako nga, ano di man may mag-abot ani niya ha? Hello, mga igsoon. Unsay gusto may mong failure? Dili tanaw? But somehow, natay mga actions nga atong ginabuha that will lead to our failure. Especially our failure to obey God. Ug mo ni ang pinakadakong failure na nahitabo sa life ni Saul. Katong ang situation ana no katong giingnan siya sa Ginoo nga hutdon tanan walay ibilin bisan ang mga kayupan wala kay ibilin. Unsay yang gibuhat? Ibilin niya ang tanan nga tambok o gibilin niya ang hari. And you know what, mga igsoon? Haman in Esther is a lineage of the king na yan gibilin. Kung kana si Haman karon, most likely the same lineage ang kapang aso ka mga Israel. Tani mo na? Kung unsay effect niya generation after generation tungod sa dili maayong failure siya sa iyahang mga decisions, failure siya sa obedience na shock si Samuel pag-abot niya dito, no? Pretty pa yun liyan lipaya. Samuel! Natay tambok, pang-offer ni. Naunsa man ka. Partial obedience ang iyang gibuhat. And the generation suffer. Kaya nga naman, pirmi siya nasa environment nga siya lang. Pirmi siya nasa environment nga wala ga-inquire sa Ginoo. Pirmi siya nasa environment of insecurities. Pirmi siya nasa environment of jealousy. Pirmi siya nasa environment of envy. Mo na he is trying so hard to prove himself all throughout sa iyang leadership. He was trying so hard nga naa siya ikabuga. Pero ang nahitabo, the more he do it, the more he gets farther from the presence of God. Kanang naa kay i-prove sa imong kaugalingon, igsoon, wala tayo ka-prove sa atong kaugalingon. You just have, the only thing that you will do is to come into the environment and the presence of God.
That's the only solution ana na situation. If gusto ka og success, no? Sige ingon sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. So that ang result, you will become prosperous and successful. We become failure kasi ang basa na to sa Bible, kumusta man? Ang discipline na to sa word sa Ginoo, kumusta man? Ang discipline na to sa prayer, kumusta man? Ang ato ang intentional nga coming into the environment of God, is it intentional? No? Ato bag yung gina-desire or makahinumdum lang tag na magpahinumdum na to? Kapag kayo man tapad, so on. Kumusta yung mga environment? Kamay na lang. Dua na lang. Sa to na? Collapse leadership, shame, faithfulness, failure. Number 5 is rebellion or witchcraft. Ano ang ingon diyaw? He even consulted a medium. Ha, grabe no? Kanang Kristohanon na ka? Nagpatutho pagyapong ka? Leader na ka? Naka-encounter na ka sa presensya sa Ginoo? Unya, nagpatagna pagyapong ka sa imong ugma? Hello? Hello, are you with me? Grabe si Saul. Harap-harapan ni nga insulto sa Ginoo. Harap-harapan ni, no? Witchcraft, rebellion against God. Nakita na niya kung giunsa pag bless sa Ginoo, giunsa niya pag atiman sa iyang mga katawhan. How special they are in the eyes of God. But then, he still inquire from the different gods. My goodness. Kanamit ang mga frustrations na to, diha man gud na manggawas. Kana sa panahon nga wala na jud kay kwarta. Grabe ang problema sa balay. Naay mga bisag unsa na lang imong desisyon. Nya makalimot ka nga nagampo di ka. Ay nay mo tapat, bitaw. No. Bisag unsa lang imong desisyonan, no? Mangutang ka diri, no? Dayon mo scatter ka diri, scatter na po diri. No? Kanang ang tao nga wala sa environment sa Ginoo, katag ang mga desisyon. Latagaw ang una-una. Mag-alingasa. Kaya di siya kasabot unsa iyang sunod buhaton. Nga naman, dili mao nga environment. Kita mong isda nga gawas sa kwan? Kanang gigawas sa tubig? Ha? No? No. Kisi. No, hapit na. Naana na ba? Laluoy kayo. Murag inana imong kinabuhi. Nimong tapad. Murag inana ka. Murag wati nga kitiw-kitiw ba? Nga naman, wala sa environment sa Ginoo. Muna grabe ang rebellion. One of the symptoms. Kaning rebellion o witchcraft, pareha na ni. No? Sa Bible, manggod, asa na nimo mabasa? I think sa 1 Samuel 15, mabasa na ninyo diya na rebellion is as sin as witchcraft. Nga naman, parehas ng duha, nagsugod sa kasing-kasing. Kung tana din mong tapat, kumusta imong kasing-kasing son? Isa magi imong ginasunod. No? It rejects God's authority to assert self-will. Yan ang rebellion. And so as witchcraft. No? Kaya, di ba, malain man ganita? No? Nestle ko yan, no? Oh. Malain. Sorry. Malain man ganita, no? Kanang, sa imo nagpalista ba? Pwede ko ni mo listahan kay murder ko ani. Order na.
Lag, grabe, listan na mo, no? Butan mo, detalye ang presyo. Pag ando, paghatag, sa lahi ni palit. Di ba? Di ba malain man ganit, ana? Lo, grabe, daghan kag explanation di ako, no? Nindot kayo, no? Pag ando, pagpalit na karon, sa lahi ni palit, di mo ra kang reference. Malain man ganit, ha? How much more sa Ginoo? After kang gipanalanginan sa Ginoo, after nimong niampo sa Ginoo, after niyang gi-provide sa imong tanan, didto kami simbas lain. Nga Dios, didto ka nag hindi matapad, oy. No? Amen? That, mo na yung nahitabo kang soul. And, His life is for all of us. Na kinahanglan magmata. Mga igsoon. Rebellion yun, grabe gini. And, many of us, wala tay rebellion sa atong action. Pero daghan tag rebellion sa atong ang thoughts. Sa maningingon ni pastor oy. Sa maningingon ni kuya oy. Sa maningingon ni si leader oy. Sakto ba ka ni? Iampo ba ka niya ni? Murag pataka raman siya og suggest ako ah. No? Lord, tinood ba ka ni imong direction? Ang rebellion starts from within. Now, ang action nimo is just a result of what's inside the heart. Muna yung mga sintomas. Last dayon mga ison. And this is the exciting part. So the Lord killed him. Ang Ginoo na mismo mo'y nagpatay sa iya. If you will read it in Kings. Dili lang na siya patay sa physical. He was literally dead. Na shorten ang iyahang length of kingship. Pero ang isa gyud nga patay ang iyahang spirit.